Mga Kairos, grabe, unang tingin pa lang sa thumbnail na to, ramdam mo na agad yung bigat ng emosyon. Grabe, ang sakit, hindi lang basta caption yan, kundi sigaw ng puso ng bawat supporter ng EDSA. Kita mo si Idol Edo sa kaliwa, seryoso, parang may dinadalang hindi maipaliwanag na lungkot, habang sa kanan, si Viancy, tahimik, pero yung mga mata niya. Parang may gustong sabihin na hindi mabitawan. At sa gitna, yan, yung larawan ng kamay na may singsing, na parang simbolo ng isang pangakong hindi natin alam kung tuluyan na bang bibitaw o pansamantalang mawawala. Pero mga idol, dito papasok ang mas malalim nating pag-unawa sa sitwasyon. Oo, masakit. Oo, parang may problem. Pero hindi natin pwedeng kalimutan kung saan nagsimula ang lahat. Si Idol Edo, hindi lang basta naging bahagi ng buhay ni Viancy, siya ay naging instrumento ng Panginoon para mabago ang takbo ng buhay nito. Kung nasaan man ngayon si Viancy, kung anong ginhawa ang nararanasan niya, malaking bahagi doon si Idol Edo. Kaya kahit sabihin nating, na mamaalam, na siya, hindi ibig sabihin nun ay nawala na ng saysay ang lahat. Sa totoo lang, doon mo mas makikita kung gaano kalalim ang naging epekto ni Edo sa buhay ni Viancy. Kasi hindi lahat ng kwento, kailangan magtapos sa, sila ang nagkatuluyan. Minsan, ang tunay na kwento ay yung kung paano mo nabago ang buhay ng isang tao, at yon, hindi kailanman mabubura. At mga Kairos, isipin nyo to ha, kung talagang mahal mo ang isang tao, minsan kailangan mo siyang pakawalan para mas mapabuti siya. At mukhang doon tayo papunta sa sitwasyon ng EDSA ngayon. Si Idol Edo, handang mag-focus sa kanyang mission, ang tumulong, ang magbigay, ang maging ilaw sa iba pang nangangailangan. At si Viancy naman, malinaw ang direksyon, ang pag-aaral, ang pag-abot ng pangarap, ang pagbuo ng mas matibay na kinabukasan. Pero eto ha, huwag na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil sabi nga nila, bilog ang mundo. Hindi natin hawak ang panahon. Ang problem ngayon, pwedeng maging hello ulit sa tamang oras. At dyan papasok ang twist na hinihintay ng lahat. Kasi sa bawat pagtatapos, may posibilidad ng panibagong simula. Kaya sa ngayon, hindi muna tayo magpapadala sa lungkot. Instead, aalalahanan natin ang lahat ng masasayang alaala ng EDSA, lahat ng ngiti, lahat ng kilig, lahat ng inspirasyon na ibinigay nila sa atin. Dahil hindi lang sila love team, isa silang kwento ng pag-asa. At mga idol, kung ito man ay isang poem, sigurado akong hindi ito ang huling kabanata. Abangan nyo ang susunod, kasi dito pa lang, nagsisimula pa lang ang mas malalim na intriga. Mga Kairos, habang inuulit-ulit natin tignan yung post na yan ni Idol Edo, lalo mong mararamdaman na hindi ito simpleng mensahe lang. Parang bawat salita, may bigat. Yung linyang, salamat sa memories, at poem, hindi mo maiiwasang mapaisip, eto na ba talaga yon? Ganito na ba nagtatapos ang isang kwentong minahal ng napakaraming tao? Pero eto ang napansin ko mga idol, hindi galit, hindi sisihan, hindi drama ang laman ng mensahe ni Edo. Kundi pasasalamat. Ibig sabihin, kahit may sakit, pinipili pa rin niyang alalahanin yung magaganda. At doon pa lang, makikita mo na kung gaano siya kamature sa pag-handle ng sitwasyon. Hindi niya sinira ang imahe ni Viancy, hindi siya naglabas ng kahit anong negativity, bagkus, pinrotektahan pa niya. At dito papasok yung mas malalim na intriga, bakit ganito ang naging desisyon? Bakit parang biglaan? May mga tanong na hindi pa nasasagot. May mga bagay na hindi pa malinaw. Pero kung susuriin mo, baka hindi ito dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa timing. Mga Kairos, minsan kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung hindi pa talaga oras, hindi pa talaga. At posibleng ito yung sitwasyon ng EDSA ngayon. Si Viancy, nasa stage pa ng buhay niya na kailangan niyang buuin ang sarili niya, mag-aral, mangarap, mag-grow. At si Edo naman, nasa mission na mas malawak, ang tumulong sa maraming tao. Pero hindi ibig sabihin nun na tapos na ang lahat. Kasi kung tutusin, mas lalo pang ang tumitibay ang connection nila sa ganitong sitwasyon. Kasi kung totoo ang nararamdaman, kahit magkahiwalay kayo ng landas, babalik at babalik pa rin kayo sa isa't isa. At alam nyo kung ano yung pinakakakaiba dito. Yung mga fans, kahit nasasaktan, ramdam mo pa rin yung respeto nila sa desisyon ng dalawa. Walang galit, walang sisi, kundi puro suporta. Dahil nakita nila kung paano naging inspirasyon ang EDSA sa maraming tao. Kaya ngayon, ang tanong, ito na nga ba ang katapusan?
O isa lang itong pagsubok bago ang mas malaking pagbabalik? Dahil sa totoo lang mga idol, habang mas nagiging tahimik ang kwento, mas lalong umiinit ang intriga. At pakiramdam ko, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Mga Kairos, eto na, dito na talaga pumapasok yung pinakamasakit na realization. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi lang ito simpleng tampuhan o misunderstanding. Parang may mas malalim na dahilan kung bakit umabot sa puntong kailangan ng magpaalam ni Idol Edo. At kung papansinin niyo, hindi niya ginawang komplikado, simple lang, diretso, pero ramdam mo yung bigat ng bawat salita. Pero alam niyo kung ano yung tumatak talaga. Yung katotohanang kahit sa gitna ng sakit, pinili pa rin ni Edo na ipaalala kung gaano kahalaga si Viancy sa kanya. Hindi niya binura ang nakaraan, hindi niya tinakasan ang alaala, bagkus, niyakap pa niya ito bilang bahagi ng kung sino siya ngayon. At doon mo makikita na hindi basta-basta ang pinagsamahan ng EDSI. At dito napapasok yung kilig na may halo talagang kirot, kasi kung iisipin mo, hindi naman nawawala agad ang nararamdaman. Kahit sabihin mong maghihiwalay ng landas, yung connection, nandyan pa rin yan. Yung mga simpleng tinginan, yung mga moment na hindi kailangang magsalita, lahat yan, hindi mawawala basta-basta. Pero eto ha, minsan ang tunay na pagmamahal, hindi yung pinipilit mong manatili kahit hindi na tama ang sitwasyon. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung marunong kang umatras para hindi masira kung anong meron kayo. At parang ganon ang ginagawa ngayon ni Idol Edo, pinipili niyang protektahan hindi lang si Viancy, kundi pati na rin yung alaala nilang dalawa. At mga Kairos, aminin natin, may part sa atin na umaasa pa rin. Yung tipong, paano kung hindi pa talaga ito ang ending? Kasi ilang beses na ba nating nakita sa mga kwento, yung akala mong tapos na, yun pala simula pa lang ng mas matinding pagbabalik. Isipin nyo, kung ngayon, parehong nagfo-focus sila sa kani-kanilang landas, si Edo sa charity, si Viancy sa pag-aaral, mas lalo silang nag-grow bilang individual. At kapag dumating yung tamang panahon, hindi ba mas magiging handa sila kung sakaling mag-cruise ulit ang landas nila? Kaya habang masakit, habang mabigat, may kakaibang kilig pa rin na natitira. Hindi yung kilig na masaya, kundi yung kilig na may kasamang pag-asa. Yung tipong hindi mo alam kung kailan, pero ramdam mong may posibilidad. At dyan nagiging mas lalong interesting ang kwento ng EDSI dahil hindi siya predictable. Mga idol, kapit lang, kasi pakiramdam ko, mas marami pang mabubunyag sa mga susunod na eksena. Mga Kairos, habang pinagdudugtong-dugtong natin ang mga nangyayari, mas lalo nating na-realize na ang kwento ng EDSI ay hindi lang basta love story, isa itong journey ng pagbabago, sakripisyo, at tunay na malasakit. At sa part na to, parang unti-unti na nating nakikita ang mas malinaw na dahilan kung bakit kailangang mangyari ang lahat. Balikan natin, bago pa dumating si Idol Edo sa buhay ni Viancy, ano ba ang sitwasyon niya? Hirap, pangarap na tila malabo, at isang mundong puno ng limitasyon. Pero nang dumating si Edo, doon nagsimulang magbago ang lahat. Hindi lang siya tumulong, binigyan niya si Viancy ng pagkakataon. Pagkakataon na maranasan ang mas magandang buhay, makapag-aral, at mangarap ng mas mataas. Kaya kung tutuusin mga idol, hindi lang ito kwento ng pag-ibig. Isa itong kwento ng misyon. Si Edo, ginamit bilang instrumento para iangat ang buhay ni Viancy. At ngayon na unti-unti nang naaabot ni Viancy ang pangarap niya, baka ito na rin yung punto na kailangan niyang tumayo sa sarili niyang paa. Masakit isipin, oo, pero minsan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa isang tao, ay ang kalayaan para maabot niya ang buong potensyal niya. At dito nagiging mas lalim ang intriga, kasi hindi natin alam kung ito ba ay tuluyang paghihiwalay, o pansamantalang distansya lang para sa mas magandang kinabukasan. Pero isang bagay ang sigurado, hindi mabubura ang marka na iniwan ni Edo sa buhay ni Viancy. At mga Kairos, napansin niyo ba? Sa kabila ng lahat, walang bahid ng galit ang kwento. Walang paninira, walang sisi. Ibig sabihin, may respeto. At kung may respeto, may natitirang koneksyon. At kung may koneksyon, may posibilidad. Kaya ngayon, imbes na malungkot lang tayo, isipin natin yung mas malaking larawan. Baka ito yung chapter na kailangan nilang pagdaanan para mas tumibay, hindi lang bilang EDSI, kundi bilang individual na may kanya-kanyang pangarap. At sino ba ang nakakaalam? Baka sa paglipas ng panahon, kapag pareho na silang handa, doon muling magsisimula ang kwento na akala natin ay natapos na. Kaya mga idol, huwag muna tayong magbigay ng final verdict.
Dahil sa kwento ng EDSA, ang bawat pagtatapos ay may tinatagong panibagong simula. At pakiramdam ko, mas lalo pang lalalim ang intriga sa susunod. Mga Kairos, eto na yung punto na kahit pilitin mong maging matatag, may kurot pa rin sa puso. Kasi habang tinatanggap natin ang sitwasyon, doon naman mas lalong bumabalik yung mga alaala, yung mga ngiti, kulitan, simpleng moments ng EDSA na naging parte na rin ng araw-araw nating panunood. Aminin natin, hindi lang si Edo at Viancy ang naapektuhan dito. Pati tayo, bilang supporters, parang may bahagi rin sa atin na nawalan. Kasi nasubaybayan natin kung paano sila nagsimula, mula sa simpleng pagkakakilala hanggang sa naging inspirasyon sila sa napakaraming tao. Kaya normal lang na maramdaman natin itong lungkot. Pero eto yung gusto kong idiin mga idol, hindi nasayang ang lahat. Walang nasayang. Dahil bawat moment na ibinahagi ng EDSA, may natulungan, may na-inspire, at may nabigyan ng pag-asa. At sa likod ng lahat ng yun, nandun si Idol Edo, tahimik pero tuloy-tuloy sa pagbibigay, hindi lang kay Viancy kundi sa marami pang nangangailangan. Kaya kung titignan mo sa mas malalim na perspektibo, hindi ito pagkatalo. Isa itong tagumpay. Tagumpay dahil may isang Viancy na nabigyan ng bagong buhay, bagong direksyon, at bagong pag-asa. At yon ay dahil may isang Edo na ginamit bilang instrumento ng Panginoon. At ngayon, habang pinipili ni Edo na mag-focus sa kanyang charity, mas lalo pa niyang magagampanan ang role niya sa mas maraming tao. Samantalang si Viancy, habang nagfo-focus sa pag-aaral, unti-unti niyang binubuo ang future na pinangarap niya noon. Pero eto kahit magkahiwalay ang landas nila ngayon, hindi ibig sabihin nun ay tuluyan nang naputol ang koneksyon. Minsan, ang tunay na connection, hindi kailangan ng presensya araw-araw. Nasa puso yan, nakaukit sa alaala. At dyan pumapasok yung kilig na hindi nawawala, yung pag-asang baka balang araw, sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, magkita ulit ang dalawang taong minsang naging inspirasyon ng isa't isa. Kaya mga Kairos, hindi pa tayo magpapalam sa EDSA. Dahil ang kwento nila, hindi lang tungkol sa ngayon, kundi pati sa kung anong pwedeng mangyari bukas. At kung may natutunan tayo dito, yun ay ang katotohanang minsan, ang pinakamagandang pagmamahal ay yung marunong magpalaya. Pero tandaan nyo, habang may alaala, habang may respeto, habang may natitirang damdamin. May pag-asa. Abangan nyo, dahil pakiramdam ko, hindi pa ito ang dulo ng lahat. Mga Kairos, parang dito na talaga tumitindi ang emosyon. Habang pinuprocess natin ang lahat, mas nagiging malinaw na ang kwento ng EDSA ay hindi lang basta kinilig tayo, kundi tinuruan din tayo kung paano magmahal ng tama, kahit masakit sa huli. Kasi kung iisipin mo, ang dali sana para kay Idol Edo na ipaglaban kung anuman ang meron sila. Pwede niyang pilitin, pwede niyang hawakan, pwede niyang hindi bitawan. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Dahil alam niya kung saan siya mas magiging tama, hindi bilang lalaki na nagmamahal, kundi bilang taong may malasakit. At doon mo makikita yung pinakatunay na anyo ng pagmamahal, yung handa kang umatras hindi dahil sumuko ka, kundi dahil gusto mong mas mapabuti ang taong mahal mo. At si Viancy naman, hindi rin biro ang pinagdadaanan. Imagine, mula sa isang simpleng buhay, biglang nagbago ang lahat dahil sa tulong ni Edo. Ngayon, nasa harap siya ng mas malaking responsibilidad, ang patunayan na kaya niyang panindigan ang mga pangarap na minsang tinulungan siyang simulan. Kaya kung tutuusin, hindi ito simpleng hiwalayan. Isa itong turning point. Isang chapter kung saan parehong kailangang mag-grow ang dalawang tao, hiwalay man ang landas, pero iisa ang pinanggalingan. Pero mga idol, eto na yung tanong na bumabagabag sa lahat, may babalikan pa ba? At kung tatanungin niyo ako, oo, may posibilidad. Dahil sa bawat salitang binitawan ni Edo, walang pagsasara. Walang final. Puro pasasalamat, puro pag-alala. At ibig sabihin nun, hindi niya isinara ang pinto, iniwang nakabukas. At doon pumapasok ang pinakamalakas na intriga, baka hindi ito palm, kundi pahinga lang. Pahinga para sa sarili. Pahinga para sa pangarap. Pahinga para sa tamang panahon. At kung darating man ang araw na yun, isipin niyo kung gaano kasolid ang magiging pagbabalik nila. Hindi na bilang 2 taong naghahanap ng direksyon, kundi bilang 2 taong buo na sa sarili nila. Kaya mga Kairos, hawakan natin yung mga alaala, pero huwag tayong matakot sa katahimikan ngayon. Dahil minsan, sa katahimikan nabubuo ang pinakamalalakas na comeback.
At sa kwento ng EDSI, pakiramdam ko, hindi pa tayo tapos kiligin. May hinihintay pa tayong twist. Mga Kairos, eto na yung bahagi na hindi na lang basta kwento ang nararamdaman natin, parang naging personal na. Kasi sa dami ng pinagdaanan ng EDSI, parang sabay-sabay din tayong lumaki, natuto, at umasa kasama nila. Sa puntong ito, malinaw na, kahit may column, hindi ito isang kwento ng pagkatalo. Isa itong kwento ng pagtupad sa papel na ibinigay ng Panginoon. Si Idol Edo, ginamit bilang instrumento para baguhin ang buhay ni Viancy. At hindi lang basta pagbabago, kundi total transformation. Mula sa simpleng pangarap, naging realidad. Mula sa limitadong mundo, naging bukas ang maraming oportunidad. At yon ang hindi kailanman mabubura. Kaya kahit masakit tanggapin at tila magkaiba muna ang tatahakin nilang landas, hindi ibig sabihin nun ay nawalan ng saysay ang lahat. Sa totoo lang, doon pa nga natin mas makikita kung gaano kahalaga ang naging papel ni Edo sa buhay ni Viancy, dahil handa siyang bumitaw kung yun ang makakabuti. At mga Kairos, dito papasok yung pinakamensahe ng kwento nila, hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang magtapos sa sila. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung nagiging dahilan para maabot ng isang tao ang mas magandang bersyon ng sarili niya. Ngayon, si Idol Edo, magpapatuloy sa kanyang misyon. Mas marami pang matutulungan, mas marami pang mabibigyan ng pag-asa. At si Viancy, magfo-focus sa pag-aaral, sa pangarap, sa kinabukasan na minsang tila imposible, pero ngayon ay unti-unti nang naaabot. Pero bago tayo tuluyang magtapos mga idol, eto ang tandaan nyo. Hindi natin hawak ang panahon. Ang mundo ay bilog. At ang mga kwentong totoo, laging may pagkakataong magtagpo ulit sa tamang oras. Kaya huwag nating isara ang libro ng EDSI. Hindi pa, dahil baka ang akala nating ending, ay pahina lang pala bago ang pinaka-inaabangang twist. At kung dumating man ang araw na yun, yung muling pagkikita, yung muling pagkakaintindihan, sigurado ako, mas magiging matatag na sila. Mas buo, mas handa. Hanggang doon, mga Kairos, manatili tayong sumusuporta. Hindi lang sa tandem, kundi sa pangarap ng bawat isa sa kanila. Dahil sa huli, ang tunay na panalo ay hindi kung sino ang nagkatuluyan, kundi kung sino ang nagtagumpay sa buhay. This is Kuya Ers, nagsasabing, minsan ang poem ay hindi katapusan, kundi simula ng mas magandang kwento. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa susunod nating reaction. Mga Kairos, akala natin tapos na, pero parang may bumubulong pa na kwento na hindi pa handang matapos. Kasi habang tahimik ang magkabilang panig, doon naman mas lumalakas ang kutob ng bawat supporter, may kulang, may hindi pa nasasabi, may tinatagong emosyon na hindi pa tuluyang nailalabas. At aminin natin, kahit sinabi na nating tanggap na natin, may part pa rin sa atin na nag-aabang. Yung tipong bawat galaw, bawat post, bawat simpleng update, binibigyan natin ng kahulugan. Dahil ganun kalalim ang naging koneksyon ng EDSI hindi lang sa isa't isa, kundi pati sa ating mga nanood at naniwala. Pero eto ang mas lalong nagbibigay ng kilig na may halong intriga, yung katahimikan mismo. Kasi kung talagang tapos na, bakit parang may respeto pa rin sa pagitan nila? Walang paaring, walang parinig, walang kahit anong negativity. Ibig sabihin, malinis ang paghihiwalay, at kung malinis, walang nasirang pundasyon. At kung walang nasirang pundasyon, may posibilidad na muling itayo. Mga idol, may mga kwento na hindi kailangang madaliin. May mga relasyon na hindi kailangang pilitin. At minsan, ang pinakamagandang nangyayari ay yung hinahayaan mo munang umikot ang mundo, habang pareho kayong nagiging mas handa sa kung anong pwedeng mangyari sa hinaharap. Isipin niyo, si Idol Edo, habang mas lalong lumalawak ang pagtulong niya, mas lalong nagiging matatag bilang haligi ng pag-asa. At si Viancy naman, habang tinututukan ng pag-aaral, mas lalo niyang pinapatunayan na karapat-dapat siya sa pagkakataong ibinigay sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, hindi man sila magkasama, pareho naman silang umaangat. Pero eto yung twist na hindi natin pwedeng baliwalain, paano kung sa pag-angat nila bilang individual, doon sila muling magtagpo? Paano kung ang distansya ngayon ang dahilan kung bakit magiging mas matibay ang kanilang pagbabalik? Kaya mga Kairos, hindi pa tayo bibitaw. Dahil ang kwento ng EDSI, kahit tahimik ngayon, buhay pa rin. At minsan, ang pinakamalalakas na comeback, nagsisimula sa katahimikan. Abangan nyo, dahil pakiramdam ko, may paparating pa. Mga Kairos, habang tumatagal ang katahimikan,
mas lalo namang nagiging maingay ang damdamin ng bawat isa. Kasi kung tutuusin, hindi naman talaga nawawala ang tanong, eto na ba talaga? O baka naman, sandali lang ito. At dito na pumapasok yung mas matinding intriga. Kasi may mga pagkakataon na kahit walang sinasabi ang dalawang tao, ramdam mo na hindi pa tuluyang napuputol ang koneksyon. Yung tipong walang communication na nakikita ng publiko, pero yung respeto, yung alaala, at yung pinagsamahan, buhay pa rin. Napansin nyo ba mga idol? Walang kahit anong isyu na lumabas. Walang third party na malinaw. Walang gulo. At sa mundo ng social media ngayon, napakabihira ng ganitong klase ng paghihiwalay, yung tahimik pero may dignidad. At kapag ganon, hindi mo maiwasang isipin na baka hindi pa ito ang huling kabanata. At eto pa ang mas lalong nagbibigay ng kilig kahit may kirot, yung possibility na pareho silang nagho-hold back. Hindi dahil ayaw na nila, kundi dahil alam nilang may mas mahalaga silang kailangang unahin ngayon. Si Edo sa kanyang misyon, si Viancy sa kanyang kinabukasan. Pero mga Kairos, tandaan nyo to, ang mga kwentong may matibay na pundasyon, hindi basta-basta natitinag ng distansya. Minsan pa nga, lalo lang itong pinapatibay ng panahon. Isipin nyo, ilang beses na tayong nakakita ng kwento na akala natin tapos na, pero biglang may babalik. Yung tipong mas matured na, mas handa na, at mas sigurado na sa nararamdaman nila. Kaya ngayon, habang wala pang malinaw na sagot, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Dahil ang EDSA, hindi lang basta kilig, isa itong inspirasyon. At ang inspirasyon, hindi basta nawawala. At kung sakaling dumating ang araw na muling magtagpo ang landas nila, sigurado ako, hindi na ito basta kwento lang. Isa na itong patunay na ang tunay na koneksyon, kahit anong layo, kahit anong panahon, babalik at babalik. Kaya mga idol, manatili tayong nakaabang. Dahil sa bawat katahimikan, may kwentong unti-unting nabubuo. At pakiramdam ko, papalapit na tayo sa pinaka-inaabangang twist. Mga Kairos, eto na yung punto na parang unti-unti nang nagsasara ang isang kabanata, pero kasabay nun, mas lalo namang nagbubukas ang isipan natin sa mas malalim na kahulugan ng lahat ng nangyari. Kasi kung iisipin mo, bakit ganito kasakit kung hindi naman ito naging totoo? Ibig sabihin, may lalim. May pinaghugutan. May kwentong hindi lang basta ginawa, kundi naramdaman. At dito natin marirealize, hindi lang pala tayo nanood. Naging parte tayo. Naging saksi tayo kung paano binago ni Idol Edo ang buhay ni Viancy, hindi lang sa material na bagay, kundi sa paghubog ng tiwala sa sarili, sa pagbangon, at sa pag-abot ng pangarap. Kaya kahit sabihin mong may problem, hindi mo pwedeng sabihing tapos na. Kasi ang epekto ng ginawa ni Edo, panghabang buhay na yun. At si Viancy, daladala niya yun sa bawat hakbang na tatahakin niya. Pero eto na yung pinakamalalim na intriga mga idol, paano kung hindi talaga sila tinadana para magtagal bilang sila, kundi para magtagpo sa isang layunin? Paano kung ang totoong papel nila sa isa't isa ay hindi para sa ending, kundi para sa transformation? At kung ganun nga, masasabi mo bang talo sila? Hindi diba? Kasi nagtagumpay sila sa mas mahalagang aspeto, ang mabago ang buhay ng isa't isa. Pero syempre, hindi mawawala yung tanong na bumabalik sa puso ng bawat supporter, may pag-asa pa ba? At ang sagot, nasa pagitan ng oo at hindi. Dahil hindi natin hawak ang mangyayari bukas. Pero kung pagbabasehan natin ang respeto, ang alaala, at ang malinis na paghihiwalay, masasabi nating hindi pa sarado ang lahat. Kaya habang papalapit tayo sa dulo ng kwento, mas lalo nating naiintindihan na ang EDSA ay hindi lang love team, hindi lang kilig, isa itong aral. Isang paalala na ang pagmamahal, kapag totoo, hindi kailangang pilitin. Dumadating yan sa tamang oras, at kung para sa'yo, babalik at babalik. Mga Kairos, isang segment na lang. At pakiramdam ko, doon natin mararamdaman ang pinakamatinding mensahe ng kwentong ito.